Let me ask you something. Bibili ka ba ng isang kumpanya nang hindi mo tinitignan ang revenue, income, liabilities, and also expenses nila? Syempre, karamihan ng mga nanonood nito ang sasabihin hindi. Pero karamihan ng mga Pilipino na bumibili ng mga stocks ay hindi man lamang nila tinitignan ang financial data ng isang kumpanya. Even though kahit dito sa channel natin paulit-ulit nating sinasabi na yung pagbili ng isang kumpanya ay ito yung pagbili din ng slice of a business. So to make a long story short, ang financial data ng isang kumpanya ay para itong X-ray, your MRI, your health record doon sa mga kumpanya na nire-research natin. So for example, kung ikaw isang HR na nanonood dito sa ating video, bago mo i-hire ang isang aplikante, kinakailangan mo muna or nire-require mo muna siyang magpa-medical para malaman mo yung vitals ng isang aplikante bago mo ipagkatiwala yung trabaho na ibinibigay mo sa kanya. So ganoon din sa pagbili ng kumpanya. Bago natin ipagkatiwala yung ating perang pinaghirapan, alamin muna natin yung vitals ng company bago natin ibigay ang ating pera. So para sa akin, ang financial data ay isa lamang ang sinasabi nito pag nagre-research tayo. Is this company strong enough to grow our money or weak enough to lose it? So in this video, ibibigay ko sa iyo at ibabahagi ko sa iyo kung paano magbasa ng financial data kahit na first time mo pa lamang makita yung revenue, earnings per share, and yung mga iba pang financial data. Dito, ibabahagi natin ito nang maiintindihan ng karamihan sa atin. And stay with me until the end of this video kasi magkakaroon ka ng strong confidence sa pagre-research ng anumang kumpanya dito sa ating bansa. Naong strategy and right support. So guys, I still remember a long time ago, ito nangyari. Nag-try ako mag-offer ng financial data ng isang kumpanya. So I remember during that time, sikat na sikat yung Jollibee or yung Jollibee Foods Corporation. So nag-try akong tignan yung financial data ng kumpanya. So doon nakita ko agad yung revenue, income. Yes, sa revenue income, meron na akong background kasi yung nakuha kong kurso sa college ay industrial engineering, which is na topic namin ito. Pero pagdating sa earnings per share, PE ratio at mga iba pang ratio, wala akong kaalam-alam. So instead na magpatuloy ako, ang una kong ginawa, sinarado ko ang aking laptop. Sabi ko, not today. Imagine that. I remember that, no? So I remember that clearly. But guys, here's the aha moment. Yung mga numbers na yon ay hindi pala complicated. Mabilis lang natin itong maiintindihan kasi napansin ko wala masyado nag-i-explain ito nang maiintindihan ng normal na tao. Yes, sa mga mayroong financial background, maiintindihan nila yan. Pero sa mga normal na tao kagaya natin, ang hirap maiintindihan ito. So today sa video na ito, i-explain natin ito na kahit first time mo pa lamang makita yung mga ratios na yan, mabilis mong maiintindihan. Ngayon ang tanong, ano nga ba ang financial data? Sa madaling salita, ang financial data, ito yung mga numbers na makikita natin kung gaano ka-healthy ang isang kumpanya na nire-research natin. So ang gagawin ko, para mas maintindihan natin ito ng mabilis, yung company, kung gagawin natin itong tao, ang revenue, ito yung equal ng sahod natin. Yung expenses, ito yung equal ng ating mga bills. Yung income, ito yung equal ng ating mga savings. Yung assets, ito yung equal ng ating mga possessions like cellphone, laptop, kotse, bahay, and iba pang mga material possession na mayroon tayo. Ang liabilities, ito naman yung utang natin. And yung equity sa kumpanya, ito naman yung katumbas ng ating net worth. Kung tayo nagbabasa ng financial data, para na rin nating binabasa yung life story ng isang kumpanya. Pero sa pamamagitan ng mga numbers, 'di ba, mas madali natin itong maiintindihan. Yung mga kumpanya na nakalista sa Philippine Stock Exchange ay meron niyan 3 documents na importante na laging pinapublish every quarter and every year. Ang una ay ang income statement. Ang ibig lamang sabihin nito, kumita ba tayo? Pangalawa ay ang balance sheet. Ang ibig sabihin nito, ano yung mga assets at utang natin.
Pangatlo ay ang cash flow. Ang ibig sabihin nito, may pera ba talaga na pumapasok? So kapag naiintindihan mo na itong tatlong ito, you can analyze any stock sa PSE. Kahit ngayon mo pa lamang nakikita itong mga words na ito. Now let's try to understand ang income statement. Dito nakapaloob yung most basic pero most important part ng pagre-research din natin. Kasi naandito ang revenue, income, and also yung mga expenses ng kumpanya. So mas maganda magkaroon tayo ng example sa pinakakilalang brand dito sa ating bansa, which is ang Jollibee Foods Corporation. So kailangan mong imagine yung mga sinabi natin kanina. Pag sinabi pong revenue para sa Jollibee Foods Corporation, ito yung kinita ng lahat ng stores ng Jollibee, Chowking, Mang Inasal, Burger King, and iba pang mga stores ng kumpanya. Na pag sinabi nating expenses, dito mo naman makikita yung ginastos ng Jollibee Foods Corporation sa salaries, sa renta, sa utilities, sa mga ingredients at iba pang mga expenses ng kumpanya. Na pag sinabi naman natin na net income, dito mo malalaman kung magkano ba yung natira after ng mga gastos ng Jollibee Foods Corporation. So kapag ang income ng kumpanya na tinitignan mo ay every year lumalago, ibig sabihin yan, it is a strong sign para sa kumpanya. Pero kapag nakikita mo naman every year lumiliit ang kanilang net income, that's a red flag para sa kumpanya na nire-research mo. Karamihan naman nagsisimula ang laging sinasabi, ang laki ng revenue nila, ang ganda siguro ng kumpanyang ito. Kapag ang sari-sari store ay kumikita ng 10,000 pesos per day pero nag-spend naman siya ng 9,500 pesos sa cost and sa renta, ang kinikita lamang pala ng sari-sari store ay nasa 500 pesos. So dito karamihan sa atin ay nami-misinterpret ito. Ang tinitignan lamang kasi nila ay yung top line, which is ang revenue, pero hindi nila masyadong tinitignan yung bottom line, which is yung net income ng kumpanya. So para sa akin yung rule ko, bottom line tells the truth. Pero hindi lamang dapat ito yung titignan mo. So sa balance sheet, isang question lamang ang sinasagot nito. Kung mag-i-stop ang operation ng kumpanya today, ano ang matitira? Dito mayroon tatlong importante sa balance sheet. Number 1 ay yung assets. So sa assets, diyan nakapaloob ang kotse, equipment, and mga buildings. And also, pagdating naman sa liabilities, diyan naman nakapaloob yung loans and mga payables ng kumpanya. Sa equity naman, ang ibig lamang sabihin niyan, what belongs to shareholders. So to make a long story short, mayroon itong formula. Assets minus liabilities equals equity. So ngayon tatanungin kita ng simple question. Kung mas maraming utang ang kumpanya compare sa kanyang assets, would you trust yung kumpanya ngayon? Ngayon pag-usapan na natin yung pinaka-underrated na statement sa tatlo. Ito yung cash flow statement. Karamihan naman nagsisimula sa pag-invest ay hindi alam ito. Alam mo ba na mga kumpanya ay pwede magpakita ng malalaking profits pero nasa financial danger pa rin sila. Ngayon ang tanong mo siguro, paano nangyari yan? So ibig sabihin pwede silang mag-declare na meron silang kinikita pero hindi naman nakakapasok sa loob mismo ang kanilang cash na napuproduce. Sa cash flow statement sinasabi sa atin kung meron ba talagang real money na pumapasok sa business or nagbe-burn sila ng cash, meaning nasusunog lamang yung pera nila sa mga ibang expenses na nangyayari. Another is nakakasurvive lamang sila because of loans. So para sa akin, cash flow is greater than net income every single time. So naalala nyo pa ba during the pandemic, yung Jollibee Foods Corporation ay nag-post ng first time loss in their history. Pero nakasurvive sila because meron silang cash reserve sa kanilang business. While karamihan ng mga business during that time na walang cash reserve, for sure, nagsarado na sila. So cash flow tells you one thing.
Ito bang kumpanya na nire-review natin or tinitignan natin ay mayroong oxygen to survive the crisis? Now, ang ibig sabihin ng EPS ay earnings per share. Ang isang question na sinasagot nito, if the company profits split equally today to their all shareholders, magkano per share ang makukuha mo? So to make a long story short, higher EPS, more profitable a company. So pwede mo siyang i-compare yung isang business doon sa kanyang industry para magkaroon ka ng idea kung ano yung mga profitable companies doon sa nire-research mo. Pero karamihan naman nagsisimula ay nakukompuse sa earnings per share. Pero ipapaliwanag natin ito ng mas magaan. Ang EPS matutulungan ka nito para makompare kung gaano ka fairly ang isang kumpanya. So for example, if company A ay nag-earn ng 5 billion pesos pero merong 10 billion shares, now let's compare naman ito sa company B na merong 3 billion pesos na kinikita at meron lamang 1 billion shares. So sa madaling salita, Company B has a stronger earning power compare sa Company A. So, bago ka bumili ng kumpanya, tignan mo muna kung every year ba lumalago ang kanilang earnings per share kasi the chances ay pwede ding lumago ang iyong investment. Now, ano nga bang ibig sabihin ng PE ratio? Ito ay nangangahulugan na price to earnings ratio. Dito ay pinapakita lamang kung gaano ka-expensive ang isang kumpanya compare sa kanyang earnings. So meron tayong formula na sinusunod, price divide lang natin sa kanyang earnings per share equal sa kanyang PE ratio. For example, ang Jollibee Foods Corporation, kung meron itong stock price na 200 pesos at meron itong earnings per share na 5 pesos, makakakuha tayo ng PE ratio na nasa 40 times. Ang ibig sabihin nito, ang mga investors ng Jollibee Foods Corporation ay willing magbayad ng 40 pesos kapalit ng kanyang 1 peso na earnings. So ngayon ang tanong, expensive ba ito? Usually, para sa akin, itong 40x kunyari na PE ratio ng Jollibee, para sa akin ay expensive ito. But yung mga investors ay naniniwala na mag-grow yung Jollibee ng mas mabilis kaya nagbabayad sila ng mas mahal. Now if you are going to compare yung PE ratio ng nire-research mong kumpanya compare sa ibang stocks, pag mababa ang PE ratio, ito nagsisignify na nasa undervalued or slow moving ang kanyang growth na ipapakita. Pero guys, hindi lahat ganito yung scenario. You have to compare this situation sa iba't ibang stocks, no? And also sa same industries na stocks na nire-research mo para magkaroon ka ng malawak na idea sa kumpanya. So, kapag ako nagka-category ng isang stock, kapag nakikita ko na kanyang PE ratio are more than 15x, ito ay ilalagay ko sa growth stock category. Now, para sa akin, ang healthy na PE ratio sa mga growth stock ay hindi tataas sa 22 times na PE ratio. Pag nag-above na siya dyan, para sa akin talagang too much expensive na yan para sa akin. Ang pinaka-aha moment mo sa section na ito, ang PE ratio, hindi dito sinasabi kung maganda or pangit ang business ng kumpanya. It tells you lamang kung ano yung expectation ng mga investor dito sa isang stock na nire-review mo. If there's one metric na gustong-gusto kong gamitin, ito ay ang debt to equity ratio. Because para sa akin, isa lamang ang pinapakita nito, gaano kadepende ang isang kumpanya sa kanyang mga utang. So imagine na lang natin ito. May dalawang pamilya. So si Family A ay merong kinikita every month na 50,000 pesos pero merong pagkakautang na 2 million pesos. Ito namang si Family B ay meron din kinikitang 50,000 pesos pero meron lamang pagkakautang na 50,000 pesos. Now, tatanungin kita, ano yung mas safer financially? Exactly kung ano yung iniisip mo. Kapag ang isang kumpanya ay nakadepende ang kanilang operation sa kanilang utang, para sa akin ito isang fragile na business. Bakit? Kasi for example, nagkaroon ng recession, unang maapektuhan dyan, tataas ang interest rate. And also babagsak ang revenue ng isang kumpanya. Pag nangyari yon, the company will collapse. So balikan natin yung history. So during the pandemic,
Yung labis na mga naapektuhan ay yung mga airlines operator. So, Cebu Pacific, PAL, and many more. Kasi kung titignan mo, yung business model nila, nakapokus sila sa malaking utang talaga because of their capex. Maliban doon, dahil nga sa nagkaroon ng pandemic, sobrang baba ng flights lamang na na-accommodate nila. Ano nangyari? Nagkaroon ng massive pressure, bumagsak ng share price, meron pang isa na bankrupt. Meanwhile, kapag ikaw ay nakafocus sa mga company na talagang namamanage ng tama yung kanilang utang, kapag nagkakaroon man ng recession, minimal lamang yung nagiging epekto sa kanila ay kaya nila mag-bounce back ng mas mabilis. So yung rule of thumb sa debt to equity ratio, kapag less than 1 ang kanilang debt to equity ratio, ang ibig sabihin nyo mas safer ang company. And kapag greater than 2 naman ang kanilang debt to equity ratio, be cautious kasi sobrang laki ng leverage na ginagamit ng company sa kanyang operations. Pero sa akin kasi mas very conservative ako sa paggamit ito. Gusto ko lamang ng halos 0.6 or halos 60% lamang ng kanilang utang ang ginagamit sa kanyang operations or to fund their operations. Para kasi sa akin mas makakahinga yung company kapag ganun lamang yung kanilang ginagamit sa operations na maliit lamang. Pero guys, you have to understand na bawat industriya ay iba-iba yan ng ratio. Kung titignan mo yung average ng utilities compare sa mga food manufacturing, iba yan ng ratio. You have to compare this, okay? Sa section na ito yung financial data na magiging weapon mo. Kung paano maghanap ng mga undervalued companies. So dito ipapakita natin ito ng step by step. So number 1 na kailangan mo itanong kapag ikaw ay nagre-review ng kumpanya, am I paying too much doon sa stocks na nire-review ko? Kailangan mong alamin niya. Kasi kapag hindi mo alam, normally matatakot ka sa pag-i-invest sa market. Kapag alam mo to, meron kang malaking conviction kung bakit ka nag-i-invest in the first place sa kumpanya. So kung gusto mo itong i-manual, ang gagawin mo, tignan mo muna yung PE ratio ng company, yung current performance. Then, i-compare mo ito sa kanyang historical average na PE ratio para magkaroon ka ng idea muna, first look muna sa kumpanya. So example natin, kapag ang Jollibee Foods Corporation ay nagtatrade sa 30 to 35 times PE ratio, pero today ang PE ratio niya ay nasa 50 times, sa madaling salita, it might be overvalued na ang kumpanya. Ngayon naman, kung isang kumpanya ay nire-research mo, for example, Globe Telecom, so usually ang average PE ratio kunyari ng Globe Telecom ay nasa 20 times, samantalang today ang kanyang PE ratio ay nasa 12x, so ganun yung pagtingin ng historical information sa PE ratio ng kumpanya. Another is, kailangan mo i-compute yung valuation din also ng kanyang mga competitors, para magkaroon ka rin ng idea kung gaano ka-undervalued or ka-overvalued yung kumpanya na nire-research mo. And also you have to compare ano yung cash flow growth, earnings potential ng kumpanya, and also yung debt level. Kung i-manual mo ito, medyo mahihirapan ka kasi marami kang gagawin. I'm a testament of that kasi dati nang minamanual ko pa ito, alam mo ba ang kaya ko lang hawakan na stock sa aking holdings ay nasa 8 na stock. And today, dahil nga kaya ko na siyang i-automate, kaya ko na humawa na kahit maraming stocks because of innovation na ginawa natin. Okay? So kung gusto mo naman ng semi-manual and semi-automate, meron akong bibigay sa iyo ng template na pwede mo nang gamitin agad-agad. So guys, you have to take note, itong dalawa na makikita mo, itong current intrinsic value and future intrinsic value. So ito ay sarili kong formula lamang na ako mismo yung gumawa, wala kang makikita nito sa merkado. Ito usually ginagamit ko para malaman ko kung undervalued or overvalued yung kumpanya na nire-research ko. Kung ayaw mo naman gamitin ito kasi hindi mo tested, pwede mong gamitin itong DCF na usually ginagamit ng mga karamihan, itong discount cash flow. So you have to take note lamang na yung merong mga yellow, yun lamang yung mga lalagyan mo ng data. So yung mga data na yan ay makukuha mo rin sa ating website na andun na agad yan para magkaroon ka ng mabilis na information. Now yung pangatlong ibibigay ko sa iyo ay naka-automate na ito. Automate na lahat. So makikita mo na agad dyan kung naka-buy or sell ang company at makikita mo yung valuation ng isang kumpanya. So dito, lahat ng stocks dito sa ating bansa ay in-automate na natin para mabilis kong mahanap yung mga kumpanya kung buy or sell na ba ang stocks na nire-research ko. So nasa comment section lamang ang ating website. Sign up ka lamang dyan, create ng account para makagamit mo rin itong ating pinapakita today. Guys, katulad nga ng sinabi natin kanina, sa pag-aalam natin kung overvalue ba ang kumpanya or
undervalued, hindi mo lamang malalaman dito kung ano nangyari sa kanila, malalaman mo na kung saan sila patungo in the future at hindi lang yon, ano yung gagawin nila. Magkakaroon ka lang dito ng idea. So sa financial data, kailangan natin ng sistema para mabuo natin yung kwento na gagawin natin. So for example, ang SM Investments or mayroon ticker symbol na SM. Itong kumpanya ay mayroong strong revenue, makikita naman natin sa history niya. And also itong kumpanya ay diversified. Meron silang mga pinagkukunan na revenue sa property, retail, banking, and many more. At dahil doon talagang consistent yung pag-grow na kanilang income over time, and also dahil nga sa sobrang diversified na ang kanyang pinagkukunan ay lower volatility nakikita natin sa fluctuation na kanyang share price over time, no, na tinitignan naman natin na kanilang history. Now dito sa financial data na nabuo natin, itong SM Investments, itong company ito ay talagang build para sa long-term investors. Now another example ay ang Jollibee Foods Corporation. Itong company, based sa data nakikita natin, mataas ang kanyang PE ratio and also meron din siyang strong brand. No? Sa loob ng Jollibee Foods Corporation, maraming mga napalood dyan, Mang Inasal, Chowking, Red Ribbon, and marami pang iba na kumpanya. And dahil dito talagang aggressive sila sa pag-expand ng mga stores para makakuha ng malaki pang present sa kanilang mga brands. Na another yung nakita natin sa kumpanya, medyo volatile ito because of rapid growth nga sa mga expansion nila. Ito nagre-require din syempre ng utang, kaya medyo volatile ang performance sa kanyang share price. So ibig sabihin sa story na ginawa natin, yes, maganda yung growth story ng Jollibee Foods Corporation, pero nagre-require talaga ito ng malaking patience o mahabang patience dito. Another example ay ang Globe Telecom, ang GLO. Kung ang una mong titignan ay ang utang ng kumpanya, talagang malaki talaga. Pero if you are going to compare it to the same sector, makikita na normal lamang talaga ang kanilang utang na kinikater. Another is stable sila sa pagbibigay ng dividendo sa kanyang mga shareholders. And last but not the least, stable yung kanilang cash flow because yung mga subscriptions kasi nila ay talagang nag-i-improve pa at dumadami pa yung nagsusubscribe sa kanilang mga product and services. At dahil dito, ang ating na-conclude sa financial data ng kumpanya, very stable itong kumpanya sa pagbibigay ng dividendo sa kanyang mga shareholders but hindi na masyado itong nasa growth trajectory itong kumpanya. So kung titignan mo itong ating ginawang example, each company have a different story. And yung financial data ay sinisimplify niya yung mga books na dapat nating aralin sa mga kumpanya. Diba? So ibig sabihin, mabilis lang natin naiintindihan yung mga kumpanya na nare-research natin dahil dito sa ating financial data na kine-create. Now guys, let's keep it simple. Now if you see any of this, yung mababanggit natin, be cautious guys. Number 1, declining revenue multiple years. Ibig sabihin, kapag nakikita mo na over the past 5 years or more than 5 years, dumidecline na kanyang revenue, be cautious agad. Number 2, ay consistent na nagsishrink kanilang income. Ibig sabihin, kapag nagsishrink ang kanilang revenue and sinasabayan ito na kanilang income, you have to very cautious na. Number 3, kapag nakikita mo na puro negative ang kanilang cash flows. Number 4, kapag na-analyze mo na mas mabilis umangat ang kanilang utang kaysa sa kanilang assets. Number 5, kapag nakikita mo na ang kanilang PE ratio ay mataas pero wala ka naman nakikitang growth, you have to very cautious. So yung number 6, ay consistent sila nagkakaroon ng stock right offering. So ibig sabihin, laging nadadilute ang kanilang mga shareholders. Very, very cautious ka sa 6 na nabanggit natin. Because here's the truth, company can hype itself sa mga news, but numbers never lie. So to make a long story short, if the business is dying, the financial reveal itself. Now kung merong red flags, meron naman green flags tayo. So dito, ito yung karamihan ng mga na-excite yung mga investors. So kapag meron kang nakitang ganito na mababanggit natin, ilagay mo na agad ito sa yung watch list. Number 1, kapag nakikita mo over the past 5 years or over the past 10 years or simula nag-IPO sila, ay talagang consistent nag-grow yung kanilang revenue. Number 2, kapag sinasabayan ng kanilang net income, yung pag-grow din ng kanilang revenue.
Number 3, kapag nakikita mo na puro positive yung kanilang cash flows over the past 5 years, maganda na nakikita natin ito. Number 4, kapag nakikita mo na growing yung kanyang earnings per share. And number 5, nakikita mo na healthy yung kanilang debt level. Katulad ng sinabi natin kanina, dapat tignan mo yung kanyang debt to equity ratio. And number 6, kapag nakita mo na mas mababa yung kanyang PE ratio today compare sa kanyang historical PE ratio, it is a sign. So kapag nakita mo itong 6 na ito sa yung stock na nire-research, ilagay mo na agad yan sa yung watchlist. Sa pag-aalam mo ng mga green flags ng isang kumpanya, magkakaroon ka ng aha moment. You don't need to predict the future. Just follow the numbers. They already know the story. Ito naman section na ito ay dedicated para mag-level up ka na mabilis. So ipabahagi ko sa iyo kung paano ako nagre-research at ano yung mga checklist ko na ginagamit. So number 1, ang ginagawa ko ay chine-check ko yung revenue growth ng isang kumpanya. So usually tinitignan ko 5 to 10 years na data. Pero dito sa website kasi natin, ni-level up ko na ito at ginawa kong from 1990 until today, meron tayong data niyan. Kaya talaga mapapatatag ang inyong conviction sa pag-i-invest sa market. Number 2, na checklist na ginagawa ko ay tinitignan ko yung net income growth ng company. Number 3, tinitignan ko yung kanilang operating cash flow kung tumataas ba kasi mas maganda nakikita natin yung cash flow ng kumpanya para magkaroon tayo ng idea kung mayroon ba pumapasok talaga sa kanilang business o wala. So number 4 checklist na ginagawa ko ay ni-study ko yung balance sheet ng kumpanya. Titignan ko yung kanilang assets versus sa kanilang liabilities. So kung mas mataas yung kanilang liabilities kaysa sa kanilang assets, medyo nagdadalawang isip na ako sa mga ganitong stock. Number 5 ay chine-check ko ang computation ng aking intrinsic value. So dahil dito sa website natin, naka-automate na yan, mabilis mo na itong makikita at makikita mo kung nasa buy or hold ba ang isang kumpanya or nasa sell, kaya hassle-free na lang yung pagre-research ng isang kumpanya today. Number 6 ay kino-compare ko ito sa kanyang mga competitors. Titignan ko kung gaano ba ka-healthy ang isang kumpanya. Number 7 ay pinag-aaralan ko yung kanyang management. So titignan ko dito yung performance sa kanilang ROE, ROIC, ROCE, and marami pang ibang mga ratios para magkaroon ako ng idea. So dito sa website, meron na rin tayo niyan. So number 8 ay pinag-aaralan ko ang kanilang dividend history, kung meron man silang dividend. Usually, kapag ako naghahanap ng mga dividend stocks, talagang pinofocus ko yung performance sa kanilang history over the years, talagang kung kaya ba nilang i-sustain yung kanilang dividend na ibinibigay sa kanyang mga shareholders. Yung number 9, ay pinag-aaralan ko yung future expansion or plan ng kumpanya to grow the business. So lahat ng yan na nabanggit natin, naandito na yan sa ating website agad. So malalaman mo na agad at magkakaroon ka na agad ng malaking conviction kung okay ba o hindi ang kumpanya. Dahil nakaabot ka sa part na ito, and nararamdaman ko na seryoso ko talaga sa pag-i-invest sa ating merkado. And I believe that you're hungry sa knowledge pagdating din sa investing. So by watching this video, kahit gaano man kaganda yung production na ginawa natin, kahit gaano ka-informative itong ginawa natin, kung hindi ka magte-take action, baliwala lang ito. So here's the roadmap na gagawin mo today pagkatapos ng video na ito. Number 1 ay mag-build ka na ng iyong first watchlist. Huwag mo nang antayin na next week ka pang gagawa. Huwag mo nang antayin na i-clear up yung schedule mo. Start today after watching this video. Mag-create ka na ng yung watchlist. Kasi you build up the momentum and fresh pa yung mga knowledge na natutunan mo dito sa ating video. Kahit makapag-add ka lamang ng 5 to 10 companies sa yung watchlist today, okay na yan. Kahit medyo busy ka today, sulat mo lamang sa papel, tsaka mo na ilagay mamaya sa watchlist, okay yan. Ang step 2 ay visit mo itong ating website. Kasi naandito yung mga guide kung paano gumawa ng ating watchlist, and also meron tayong portfolio tracker na kung saan automatic nang nag-i-email sa iyo yung ating watchlist kung merong buy or sell signal ang isang kumpanya na naandun sa loob, and marami kang matutunan dito sa ating website. So nandiyan yung mga financial data, tutorial, newsletters, stock analysis natin, and marami pang iba. Sobrang daming ginagawa natin para mapa-improve pa itong ating website. So guys, use this tool para mapabilis yung pag-analyze mo ng isang kumpanya, matuto ka ng mas mabilis,
magkaroon ka ng malalim na information sa pagre-research, so use this website. Number 3, kapag wala ka pang account, mag-open ka na. Kahit hindi yung referral link na meron ako. So meron akong Dragonfly dyan sa baba. Pwede mo itong gamitin. Kung gusto mong isuportahan din itong ating website, itong PSU Warrior, pwede mong i-click yung link ng Dragonfly para makapag-create ka dyan ng account. Kung hindi naman, welcome ka sa ibang broker na mag-open. Basta mag-open ka na ng account kapag wala ka pa. Number 4, pick your dividend stocks. Ito yung mga kumpanya na maganda yung financial data. Ito yung kumpanya na maganda magbigay ng dividendo sa kanyang mga shareholders, hindi lamang today, but over the past years, maganda siya magbigay ng dividendo. At hindi lamang yon, ito yung something stock na you believe in. Mataas yung conviction mo sa mga kumpanya na paglalagakan mo. Number 5, commit a habit na mag-invest. Kahit hindi man monthly, basta consistent ka mag-invest sa market. Kasi yung goal mo naman dito ay long term. Kahit meron kang bonus na nakuha today sa 13-month pay mo, magtabi ka, maglaan ka para sa iyong stock investment. So number 6, share this video to someone na kinikare mo, na gusto rin matuto kung paano mag-invest sa market. Because para sa akin kasi, knowledge is more powerful if you share it to others. Kapag meron kang kakilala na gustong matuto sa pag-invest and paano pag-aralin yung pasikot-sikot sa pag-invest, i-share mo itong ating video or ating channel. So number 7 and last, i-subscribe mo na itong ating channel and i-like itong video na ito para sa mga next lesson na paparating, para marami pa tayong magawang video. Kasi malaking tulong ito kapag nag-subscribe ka or nag-like ka ng ating video kasi mas marami pang mga potential investor yung maabot itong ating video. Okay guys, so bago ko tapusin ang video na ito, lagi kong pinapaalala na invest wisely and see you the other side.